Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, pag-uusapan natin yung mahalagang dokumento na dapat kunin nyo kapag dating nyo dito sa Poland. So, umpisahan natin sa PESEL. Yan. Ano ba ang kaimportantehan ng PESEL? Dito kasi sa Poland, ang number 1 na hahanapin sa'yo kapag nagtrabaho ka or kukuha ka ng bank account is PESEL, or kahit sa mga pagpapa-check up, yan, kailangan yan. Gamit na gamit dito ang PESEL. Ang PESEL kasi, diyan, nakasaad lahat ng magiging record mo dito sa Poland. Gaya ng experience namin. So, si baby, nung kinuhanan namin ng passport, wala nang mga dokumentong kinuha, kahit mga picture, wala. Ang kinuha lang sa amin is PESEL number. Nung kinuha yung PESEL number niya, nung nagpa-passport kami ni baby, automatically nag-appear lahat ng record niya, pati yung picture niya sa record niya sa PESEL. So yung picture, hindi namin alam kung saan nakuha yon or kung saan record yon, basta bigla siya nag-appear, or baka dun sa, hindi ko alam kung saan siya kinuhanan ng picture, basta nagulat ako, walang kinuha sa amin kahit picture, nag-appear lahat dun nung kinuha yung PESEL ng baby ko. So tayo, para sa amin mga empleyado, yung PESEL is hinahanap yan kapag mag-start tayo sa trabaho. Yan, number 1 yan, kasi bago ka mag-start ng trabaho, kailangan may PESEL ka na, or habang nag-start ka magtrabaho, dapat kumuha ka na ng PESEL. Ganun ang sistema dito. Saan ba nakukuha ang PESEL? Ito guys, ang PESEL nakukuha sa municipal office dito sa Poland. Halos lahat ng lugar naman meron municipal office, kaya dito sa amin ang lapit lang na nakukuhanan. Ang tawag dito sa municipal office dito sa Poland na kinukuhanan ng PESEL number is URSAD, or minsan ang pronunciation nila UCHON, ganon, UCHON. Pero pag binasa mo, URSAD ang basa. So hindi ko siya nakuhanan ng picture kanina pero mababasa mo siya, URSAD. Pag narinig mo UCHON, ganon. Sabi ko, paano kaya naging UCHON niya? URSAD naman ang basa. Sabi ko ganon. So, pag kayo nakita nyo yung ganon, or i-search nyo sa Google kapag nakarating kayo dito sa Poland, i-search nyo sa lugar kung saan malapit yung URSAD, doon kayo kukuha ng PESEL. Ang dadalhin nyo lang is passport. Yan, dadalhin nyo yung passport nyo para makakuha kayo nun. So, pag kumuha na kayo nun, bibigyan kayo ng copy, naka-include lahat dito ng information nyo sa passport nyo, tapos yung PESEL number nyo, yun na yung gagamitin nyo. Is parang A4 size lang naman siya kapag bibigay sa inyo. Tapos ang number 2 is account number. Kailangan makakuha din kayo ng account number dito sa Poland, kasi ang hirap kapag wala kayong account number, kasi gamit na gamit dito ang account number. Tsaka safety na rin yun guys kapag nandito kayo sa Poland, kasi dito sa totoo lang, kung sino-sino yung makakasama nyo. Kung galing man kayo sa mga bansang mga safety, walang magnanakaw, walang malilikot ang kamay. Dito hindi mo alam, kasi halo-halo na yung makakasama dito, iba-ibang lahi. Kaya kung kayo pupunta dito, dapat yung mga valuable yung gamit, i-secure nyo yan. Kasi ang hirap guys, gaya ako, nung pumunta ako dito, ang dami kong alahas na dala, kasi nga yan yung negosyo ko sa Taiwan, nag-invest ako na nag-invest. Siyempre, kailangan kong dalhin dito yun, kasi siyempre, yung iba, pinadala ko sa Pilipinas. Pero may mga, kung ano pa yung malalaki yung mga kapal, yun ang dinala ko dito. Actually, may bad experience ako dyan guys, sa pagdadala ko ng alahas dito sa Poland. Tapos pagdadala ko rin ng mga branded bags, shoes, kasi sa Taiwan kasi ganyan ang sistema ko. Mahilig ako magpundar ng mga ganyan, kasi doon bili kung bili, basta kahit hindi mo kailangan bili, basta makapag-invest ka sa sarili mo. Ganun kasi ako sa Taiwan. So eto, kung mo biglaan yung punta ko dito sa Poland, i-share ko lang sa inyo para may idea din kayo. Kung biglaan yung punta ko dito sa Poland, dinala ko yan lahat. May mga tag pa, tapos
ano, pati yung isang iPhone. Kasi nung time na yon, ang dala kong yung bago, yung iPhone 13. Kasi yung iPhone 13, bago nung time nito, year 2022. So, hindi ko pa siya ginagamit. Hindi ko siya ginagamit. Ang mali ko, yung mga resibo, wala akong mga resibo. Hindi ko dinala. Kasi alam ko secure naman ako kasi gamit ko yon. Pagdating ko ng ng custom dito sa Poland, naharang ako kasi pati yung jewelry box ko dala ko, tapos yung iPhone, pati yung mga shoes, saka bags, kasi ang mga dala kong bags, MK, Prada, tapos yung isa pa ba, ano pa bang isang brand, nakalimutan ko. O basta may isang brand pa, nakalimutan ko, hindi ko maisip. Memory gap na naman ako. So ayun, na-question ako sa custom. Alam niyo ba, hinalungkat nila lahat ng luggage ko. Pinag-separate nila lahat ng mga gamit ko, lahat ng mga bago. Sineparate nila. Alahas, doon ako natakot sa alahas. Pero sa cellphone hindi ako natakot kasi nga yung alahas mas sa akin, mas valuable sa akin kasi syempre, pinundar ko yun eh. Natakot ako pero inabot ako ng gabi sa custom. Inabot ako hanggang alas 7 ng gabi, dumating ako ng mga alas 4. Pinagpo-provide nila ako ng resibo, lahat ng gamit ko. Kasi nga, bakit daw may mga dala akong ganun? Tapos yung dala kong pera, medyo malaki din. Bakit ang laki daw ng dala kong pera? Na-question talaga ako guys. Wala akong idea, as in. Basta ang isip ko lang, wala akong kilala dito. Kailangan magdala ako ng sapat na pera para sa sarili ko. Wala akong matatakbuhan. Alam niyo yun? Kasi ang dala ko nasa 5,000 euro yata. Inandala ko. Tapos may konting $20 na hindi man nagagamit dito. Tapos na-question ako kasi ako naman sa takot ko, ibinigay ko na yung buong envelope ng yung dokumento ko para wala na silang masabi sa akin. Doon nila nakita yung sobre ng pera. Doon nila nakita. So ibinigay ko pa rin. Pinabilang ko sa kanila, tapos tinanong nila ako bakit ganun daw kalaki yung dala kong pera. Tapos sinabi ko, wala akong kakilala dito, wala akong matatakbahan kapag kailangan ko ng tulong, kaya nagdala ako ng pera. So hindi pa rin sila convinced. Ngayon, yung mga branded items, ayun, Tory Burch, yung isang brand ng bag ko, yun, naalala ko na. Yung kasi mga bag na yun, binibili ko yun sa mga nag-online selling sa Taiwan ng mga branded bags saka branded shoes. Yon. Alam niyo, hinalungkat niyo ko yung buong messenger ko para mai-provide ko lang yung resibo at pinako-convert nila sa akin kung magkano sa zloty. Sabi ko hindi ko alam, sabi ko ganun kasi nabablanko na ako noong time na yun. So for awareness lang guys, yon. Ano din kayo sa mga dadalhin nyo kasi na-question talaga ako niyan. Tapos nasira pa nila yung bago kong luggage. Kasi pinilit nilang isara noong time na pa-release na ako. Pero talaga pinagpapawisan ako ng malapot noon kasi syempre iniisip yung mga gamit ko. Lalo na yung alahas ko kasi nilabas nila yung yung jewelry box ko. Sabi, wala akong idea rin na may question. Dapat sinuot ko na lang noong time na yun. Yung mga alahas ko. Kasi yung mga alahas ko dinala yung makakapal pa. Tapos, after noon, nung na-release ako, ay, nasira ni luggage ko. Sabi ng sumundo sa kami, sumundo kasi sa akin na agency, dapat hindi raw pumayag na hindi nila pinalitan yung luggage ko. Pero sa isip ko na lang kasi noon wala nang tumatakbo sa isip ko noon kundi ma-release nila ako ng time na sa custom. So nung na-release ako, hinayaan ko na yung sira yung luggage ko. Pero doon ko lang na-realize nung dinala na ako sa accommodation. Diyos ko, yung luggage ko, ang mahal-mahal ng bili ko. Tapos bago pa, sinira lang. Pero hinayaan ko na yun. So ayun, balik tayo sa sa account number. So share ko lang yun guys ha. Kasi napaka-traumatic sa akin ng experience na yun. Sa totoo lang. Kasi first time nangyari sa akin yun sa pag-abroad ko. So ayan, balik tayo sa account number. Kapag kumuha kayo ng account number, kailangan may PESEL number na kayo. Tapos humingi kayo ng billing address or certification of address sa kung saan kayo nakatira, kung saan man kayong accommodation. Magpatulong kayo sa mga agency nyo. Ganun dito guys, kapag pumunta kayo dito. Ang maluwag ngayon na nagbibigay sa mga Pilipino ng account number is Santander Bank.
Yan. Kasi Santander din ako. Santander Bank. So, i-google nyo lang, or yung iba kasi na agency nag-a-assist yan, pero yung iba hindi, sariling lakad mo lang. Kapag kayo sariling lakad nyo lang, ganun ang gawin nyo. Maghanap kayo sa Google. Tapos pagka hanap nyo sa Google, mag-download na kayo agad ng Bolt or Uber sa mga ano nyo, sa mga cellphone nyo na apps. Mag-download kayo para kapag nag-taxi kayo, madali na lang kapag dating nyo dito. Kapag pupunta kayo sa bangko, i-ano nyo lang, ilagay nyo lang yung address kung saan kayo pupunta kapag nag-Bolt kayo. Madali lang naman dito yun, guys. Kaya nga lang kasi mas accessible kasi kapag may account talaga kayo, unlike sa lagi kayong magkakas. Tsaka mas safety kapag naka-account. Tsaka wag na wag yung ano sa kasi dito ako naranasan ko kasi nagkaroon ako ng katrabaho pa kay Lamera. Nanghiram siya ng parang 58 zloty. Kulang daw yung papadala niya sa Pilipinas. Tapos nung time na dumating ako, hindi ako marunong gumamit ng ng brick sa account. Yan, hindi ako marunong. Sabi niya, ibigay ko daw yung cellphone ko sa kanya at siya na raw ang gagawa. Sabi ko, medyo nagtaray ako kasi sabi ko, ituro mo na lang kasi hindi mo naman pwedeng kuhanin yan or anuhin, pakialaman yung account ko kasi account ko yan. Sabi ko ganun. Medyo kasi din kasi yung matatagal dito, mga siga-siga din. Parang gusto nila aandirin ka nila. So ako hindi ako pumapayag sa ganun. Kasi syempre matagal na rin tayo nag-abroad. Alam na natin yung mga ganyang kalakaran. So ayun guys, napahaba yung kwento natin. Basta yun lang ang importante. PESEL number 1 and number 2 is account number. Kapag hindi kayo marunong kumuha ng mga bagay na yan, magpaturo kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Mag-message lang kayo dyan sa akin. Madali lang naman. Kasi lalo na kapag mga nasa city kayo, pero pag nasa malayo kayo, hindi kayo sa city, hindi kayo sa sentro na naka-accommodation, medyo mahirap. Pero kapag bagang ganyan, magpa-assist kayo sa agency nyo kasi karapatan naman nila yan, asikasuhin kayo or magpa-drive kayo sa driver ng agency. Ganoon ang gawin nyo. So ayan guys, thank you for watching. Salamat.